Tang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Investigador, now loading. Sa Investigador ngayong gabi, aming ibibisto sa inyo. BBI tayo para alamin ang in na gimmick ng mga airport taxi. Ang batingting. Nakabit sa radyo, tapos mayroong wire na galing doon sa metro, kukonekta rin nila ron. Pwede nilang ilagay sa paa, pwede sa may cambio, depende kung saan po nila gusto ilagay. That is the so-called batingting. At napakan na yan po sa switching. Meron ka rin ah. Pampapawi ng init tulad ng halo-halo, ice candy at iba pang inumin pampalamig, lalong mabenta kung may halong nata. Pero isang dugyot na pagawaan daw ng nata ang nakakainit ng ulo. Yung lutuan niya, may kalawang na nagluluto na kaubad. Mga drum, may mga lamang tubig, may lamang din nata di coco. Makikita mo yung lagayan, marumi din. Kanina pa kami nandito, di ba? Wala man lang umaharap sa amin. Ito, galing ko sa munisipyo. Si ma'am, sa sanitation. Kanina pa, tawag ng tawag eh. Wala naman lumalabas dito. Sino ba lalo? Sino mga kausap dito? Ilang taon ang mailap na katarungan sa dalagang ginahasa. Ngayon, abot kamay na nga ba? Ako si Mike Enriquez at ito ang bagong tikada ng investigador sa programang ito, mga abusado at ang mga manloloko. Hindi namin tatantanan. Once upon a time may pagawaan ng nata de coco, pero bago pa namin ituloy ang aming kwento, pasintabi lang po. Meron ba ritong sahig na nalilimahid? Oo. May bubong pero walang kisame. Pwede. May pattern na gawa sa yero. Oo, oo. May mga hubad din bang trabador dito? Ano kayang hula ng mga Pinoy nating henyo? Junk shop. Parking lot. Bodega. Sinit na? Sa maniwala kayo't sa hindi, pagawaan ng pagkain ng lugar namin nakunan. Ang Jovial Food Products sa San Pedro, Laguna. Isang sikat na pagawaan ng Jovis Nata de Coco. Dugyot na pagawaan. Nakaw! Isang henyo sa pagsusumbong ang dumulog sa tanggapan ng investigador. Sa pagawaan ng Jovial Food Products, talaga naman daw ay nakakaloko ang Nata de Coco. It comes in different colors. May green, red, yellow at kung ano-ano pa. Perfect na pangsahog sa halo-halo at malalamig na inumin lalo na ngayong taginit. Pwede ring palamigin lang sa freezer at gawing ice candy. Pero teka, pag nalaman ninyo kung saan niluluto ang paborito ninyong nata de coco, ay siguradong ulo ninyo ang iinit. Madumi, dugyot siya. Kasi yung kapaligiran niya, yung paggawa ng nata di coco, madumi. Makikita mo yung flooring niya, bulok na. Tapos yung dingding, sobrang itim ng kapal ng uling. Road surveillance camera. Hindi lang isang beses nagmatsyag ang aming team sa pagawaan, kaya naman hitik sa mga eksena ang aming nakunan. Sa packaging area, kompleto sa hairnet, apron at guantes sa mga manggagawa. Very good po kayo dyan. Pero teka, ano ito? Enter split screen. Kung sa packaging area sumusunod sila sa tamang kasuotan sa paggawa, bakit sa lugar kung saan niluluto ang mga nata, may eksenang tila bida sila sa isang sexy film? Walang damit pang itaas at animo ay nasa sauna. Wow, summer na nga. Yung nakita namin nung pumasok kami dun sa pagawaan ng nata di coco, yung nagluluto na kaubad. Tapos ordinary lang din na suot, hubad lang, walang t-shirt.
Isang eksena din ang aming napunan. Dahil na rin sa mainit na kalagayan sa loob ng pagawaan, isang trabahador ng packaging area ang nahilo. Pero ang hindi nagbabago ang kapaligirang kadiri sa dumi. Marumi na din yung mga ano ng tubig. Mga drum, may mga lamang tubig, may lamang din nata di koko, tinatakpan naman. Pero makikita mo yung lagayan, marumi din. Yung mga pansandok na pitchel na ginagamit nila pansalo, may itim na, luma. Tapos yung panghalo, kahoy lang ang ginagamit. Sa isang area na pinasok ng aming asset ang mismong pugon, nangingitim na sa dumi. Mapapansin din ang nakausling tubo na may nakabalot na plastic. Teka, para saan kaya ito? Maya-maya pa tinanggal ng nagluluto ang nakabarang plastic. Naku po, naloko na. Ang mga bagong lutong nata de coco dito ang diretso. Zoom in video sa nanlilimahid na salaan. Mapapansing nakapatong lang ito sa maraming sahig na nangingitim pa sa dumi. Matapos ang pagluluto, sa packaging area na ito ang tuloy na mga nata. Dito kompleto sa costume ang mga trabado. Pero teka, bakit mukhang hindi lahat naka-complete uniform? Nasaan ang hairnet mo, ate? Nako, baka mahaluan po ng buhok ninyo ang binabalot ninyong nata. Hindi po very good yan. Matapos maibalot ang kanilang produktong nata, ready na yan for delivery. Kaya naman sinundan ng investigador kung saan bumabagsak ang kanilang produktong nata de coco. Express ang delivery nito sa isang palengke sa bayan ng San Pedro, Laguna. Matapos mapuna ng aming kamera ang isinumbong na maraming pagawaan, agad kaming tumungo sa munisipyo ng San Pedro para ilapit sa lokal na pamahalaan ang natanggap naming reklamo. Ang mga kawarin ng Business Permit and Licensing Office of BPLO at Health and Sanitation, tila hindi nila masikmura ang kanilang nakita. Pagkain na niluluto ako ba? Hindi mo lang sa creditor na rate ang ganyan naman, oh. Mas marami. Ang bira. Susunod! Kanina pa kami nandito, di ba? Wala man lang umaharap sa amin. Ito, galing to sa munisipyo. Si ma'am, sa sanitation. Kanina pa, tawag ng tawag eh. Wala naman lumalabas dito. Sino ba lalo? Sino ba kausap dito? At mamaya po, ting ting ting, I smell bating-ting. Ilang taxi na may mapanding lang daw na metro, ibubuking. Nakakabit sa radyo, tapos mayroong wire na galing doon sa metro, kukonekta rin nila ron. Pwede nilang ilagay sa paa, pwede sa may cambio, depende kung saan po nila gusto ilagay.